Ang topic po natin sa araw po na ito ay the power of the Word of God. Sino pong naniniwala makapangyarihan ang salita po ng Diyos? Taas nga po ang kamay. Ang salita po ng Panginoong Diyos, may kapangyarihan ito magligtas, magbago ng buhay. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, binago ako ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, may kapangyarihan magpalakas. Kapag ikaw ay nanghihina, palalakasin ka ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, may kapangyarihan ito na magbigay sa iyo ng success. Sino po nagpe-pray dito na, Lord, bigyan mo ako ng tagumpay sa buhay. The Word of God will give you success. He will guide you into success. Ang salita ng Diyos, nagliligtas, nagbabago ng buhay, nagpapalakas, at may kapangyarihan ito magbago ng antas ng buhay ng tao. Pwede niyang pagpalain ang isang tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po ka-powerful ang Word of God. Pag nawala ang salita ng Diyos sa buhay natin, pwede po tayong mapahamak. Pwede po tayong panghinaan. Kaya ang sabi po ng Hosea 4:6, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kulang sa kaalaman. My people perish because of lack of knowledge. Kaya may mga tao po, pag pinasin mo buhay nila, wala silang success. May kapahamakan silang nararanasan, may consequence. Makikita mo maraming tao ang nagsasuffer, maraming pong tao ang napaparusahan dahil wala silang alam. Kaya nga po ang sabi po ng kauna-unahang presidente ng Amerika, the first president of America, si President George Washington, pakibasa nga po ng malakas, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Sabi ni President Washington, imposible na pangunahan ng bansa na walang Bible, walang Diyos. Alam niyo po, yung mga sinaunang mga presidente ng Amerika, mga Bible-believing Christians po ito. Mga kapatiran po natin. Kaya naman, nung sinunod nila ang Biblia, nung sinunod nila ang pamantayan ng salita ng Diyos, makita niyo ang Amerika, pinagpala ng Diyos, pinasagana ng Panginoon. Kaya lang, ang nakalulungkot, yung bagong Amerika ngayon, tumalikod na po sila sa Word of God. Mapapansin niyo po, maraming batas ngayon sa Amerika against the Bible. Kaya nagagalit yung mga pastors nila doon sa mga presidente na nag-oath-taking, nakahawak sa Biblia ang kanilang kamay, nanunumpa na maglilingkod at susundin ang Biblia, pero marami pong batas po sila na against talaga sa Biblia. Alam naman po natin yan. Hindi na po natin yan iisa-isahin. Kaya nga po, kung papasinin po natin, ang tagumpay, ang success, ang pagpapala sa buhay natin, nasa salita po ng Diyos. Kaya kung may Word of God ka, pinagpala ka. Higit po sa ginto ang salita ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, you have the Word of God. Higit yan sa ginto. Mayaman ka, tunay kang mayaman. Hindi ka mayaman lang sa material, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, mayaman ka. Pakisabi nga sa katabi mo, mayaman ako. Napakayaman ko. Bakit? Nasa akin ang Panginoon. Nasa akin ang salita ng Diyos. Naigit pa sa ginto. May kapangyarihan ito magpala, magbago, magligtas. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Ang sabi po ng Psalms chapter 19 verse 10, basahin po natin, the Word of God is more precious than gold. Ganon katindi ang salita ng Diyos. Higit pa ito sa ginto. Higit pa ito sa anumang material na bagay. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa anumang mga material things. Kaya sabi po ng mga matatandang pastor, kung wala kang Bible, ibenta mo cellphone mo at bumili ka ng Bible. Bakit? Dahil ang Word of God, higit yan sa ginto. Pwede ka niyang dalhin sa kasaganahan, pagbabago. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Meron pong isang lalaki
na nakulong for 38 years. Pakisabi po, 38 years. Nakulong po siya doon, sinaunang kulungan ito, pangit na kulungan, gugutuming ka, pahihirapan ka, and after 38 years, namatay po itong lalaking ito. Alam niyo kung ano lang po yung kasama niya sa maliit na bilangguan? Bible lang po ang kasama niya. Biblia lang. At natagpuan, sa kanyang kulungan, yung kanyang kuko, pinangsulat niya sa pader. Ganun po katindi itong taong ito. Ito po yung na-discover nila, itong taong ito, for 38 years, walang ginawa, kundi magbasa ng Biblia, at naisulat niya sa pamamagitan ng kanyang kuko, doon sa pader, kung ano yung mga natutunan niya sa Biblia. Ang sabi po doon, sabi po, sa mga nakasulat, puro ito trivia. Sabi po niya, ang Psalms chapter 97 verse 8. Psalms 97 verse 8, it is the, sabi niya, middle part of the Bible. Kaya kung hahanapin mo daw po yung pinakagitna ng Biblia, yan po ay Psalms 97 verse 8. Ang lupit, no? Talagang binasa talaga niya, binilang niya. At ang sabi niya, ang Ezra 7 verse 21, doon lang po sa isang verse na yon, matatagpuan mo daw yung alphabet except letter J. Kompleto daw po yung alphabet. Doon sa isang verse na yon. Ang lupit na po. Esther chapter 8 verse 9. Ito daw po yung nakita niyang longest verse. Longest verse. Kaya yung pinaka mahabang verse, alam nyo na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, Esther 8:9. Ano naman po yung pinakamaiksi? Anong pinakamaiksing verse sa Bible? John 11:35. Jesus wept. Yan ang pinakamaiksi. Okay? Ano naman po pinaka mahabang kasulatan sa Biblia, yung ang tawag diyan, pinakamahaba. 'Di ba 66 books 'yan? What is the pinakamahabang book sa Bible? Alam niyo ba kung ano? Ano? Habakuk. Ayan nga, haba eh. Habakuk. Joke lang po yun. Sa akin lang po yun, ha. Okay. So, ito pong taong ito for 38 years. Biblia lang ang kasama niya. Araw-araw niya binasa. At puro trivia, isinulat niya sa pamamagitan ng kanyang kuko doon sa pader. Kaya lang, ang nakalulungkot, itong taong ito, hindi po nagbalik loob sa Diyos. Wala pong nangyaring repentance sa kanya. Walang nangyaring transformation, changed life. Ito po ay useless. Ito po ay head knowledge lang. Nasusundan niyo po? Tama po ang Biblia basahin. We need to read the Bible. Tama po na magkaroon tayo ng Biblia. Tama po yan. Tama po na ito ay pag-aralan. Pero dapat po ito ay sinasabuhay. Amen? Sino pong walang Biblia? Bibigyan namin kayo ng Biblia. Alam niyo po, sabi ng tatay ko po, nung araw daw sa China, napakasarado pa po ng komunismo doon. Bawal na bawal talaga ang Christianism, ang Bible doon. Ang mga Kristiyano daw doon, pag may Bible, isang page lang. Biruin mo, isang page, nagpapalitan. Palit naman tayo, nabasa ko na yun ng maraming beses. Kaya, nakita ko talagang totoo eh. Kasi may napanood po akong video, ayan po sa China, makikita nyo po, mariresearch nyo rin po. Modern video na yan, napanood ko po, yung po mga Chinese Christians, nung binigyan po sila ng Bible, nasa malaking maleta, pinagkaaguluhan. Nung binuksan, tuwan-tuwa po yung mga Chinese Christians. Hinahalikan nila yung Biblia, hinahalikan nila at naiiyak po sila. Naiiyak po sila. Alam niyo bakit?
sapagkat alam nila na ang salita ng Diyos higit pa sa ginto, higit pa sa nanalo ka sa loto, higit pa sa anumang material na bagay. Sabi nga, Brother Ronnie, kapag may Biblia ka, higit pa ito sa jowa. Amen? Hallelujah. Higit pa ito sa girlfriend o sa sino man tao kasi ang salita ng Diyos, ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ituturo nito sa iyo, Brother Ronnie, Brother Russell, kung sino ba ang kalooban ng Diyos. Amen? Nandito po ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos magsasabi, anong klaseng asawa ang pipiliin mo? Isang babaeng may takot sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag mali po ang pagkakabasa, mali po ang pagpapaliwanag, mamamali po tayo ng application. Kaya maingat po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Bakit po maraming mga false religion, maraming mga kulto, maraming mga false prophets, false teachers? Alam niyo kung bakit? Binabasa nila Biblia pero mali po yung interpretation. May dalawa pong interpretation na sikat na ina-apply po ng mga pastors. Ang tawag po dyan ay exegesis. Pakisabi po exegesis. Pakisabi po eisegesis. Pastor, ano pagkakaiba niyan? Ang eisegesis po, ini-interpret mo yung Biblia base sa nararamdaman mo, base sa experience mo, base sa paniniwala mo, base sa doktrina na pinangahawakan mo. Hindi po natin ina-apply yung eisegesis kasi diyan po namamali ng interpretation. Pag mali interpretation, mali din ang application. Mas tinatayuan po natin yung exegesis. Pakisabi po exegesis. Ano po exegesis? We interpret the Bible based on what the writer is saying. Kung ano sinasabi ng writer. Kung ano ang sinasabi ng sumulat. Kaya inaaral natin yung konteksto, original text, original language, political background, religious background. Inaaral po natin yun yung sitwasyon. And from there, kinukuha natin yung interpretation. Kaya hindi ko tayo namamali. Amen? Amen po? Kapag kasi ininterpret mo yung Bible, halimbawa, base sa doktrina mo, kunyari sasabihin ng doktrina mo, si Kristo tao lang. So pag nagpaliwanag ka ng Biblia, laging papunta dun eh. O dito, napagod si Kristo. Kita nyo? Natulog si Kristo. Kumain. So kita nyo, tao talaga si Kristo. Nagigets nyo yung eisegesis? Meron ka ng bias. Meron ka na laging pinapupuntahan. Okay? Hindi katulad pag exegesis, kung ano sinasabi talaga ng Biblia, sinusundan mo siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we end, iwanan ko po kayo ng ilang symbols of God's Word that helps us to grow in our relationship with the Lord. So ito po ay pagpapakita, ano ba ang Biblia? Ano ba ang salita ng Diyos? At makikita nyo, ay, kaya pala gano'n ang nangyayari sa akin. Every time na nagbabasa ako, every time na nakikinig ako, parang minsan tinatamaan ako, parang minsan sa pool. No po? Sino po dito, pag nakikinig ng salita ng Diyos, minsan tinatamaan ka? Huwag po kayong mag-alala, ako ganun din po. Kasi ang salita ng Diyos para sa lahat. Sino dito, kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, naliliwanagan ka? Totoo po yun. Nai-encourage. Pakihawakan ngayong katabi mo. Receive the Word of God. Study the Word of God. Meditate God's Word. Okay. Symbol po ito. Symbol. The Word of God is like, ano po sabi? It is like a fire. Ang sabi po ng Jeremiah 23, verse 29, does not my word burn like fire, says the Lord? A fire to refine. Mga kapatid, ang salita pala ng Diyos parang apoy. Para tong apoy. Na lahat ng karumihan sa ating puso at isip, pag
naririnig natin at sinasabuhay ang salita ng Diyos, tinutupok. Tingnan mo yung katabi mo, umuusok. Ibig sabihin, pag umuusok, tinutupok siya ng salita ng Diyos. Hindi yung tao, kundi yung ating mga masamang pag-uugali. Tama po? Tinutupok na salita ng Diyos yung ating mga bad characters. Tinutupok na salita ng Diyos lahat ng takot natin, worries, o anumang mga problema dito. Amen. Ano pa po? The Word of God is like a hammer. Sino po nakakita na po ng hammer? Ganyan po ang salita ng Diyos. Parang maso. According to Jeremiah 23:29, does not my word burn like a fire, says the Lord? Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces? Now, ano po ibig sabihin ng bato? Pakisabi sa katabi mo, yung bato na yan, it refers to your pride. Pride yan. Ang salita ng Diyos, dinudurog daw po yung ating pride. Can we say amen? Ang salita ng Diyos, dinudurog daw po lahat ng gawa ng dyablo sa buhay natin. May power po yan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Talagang na-mold na siya, inaayos siya ng Panginoon. Ganon yung power ng Word of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino dito, bago pumunta sa church, humarap muna sa salamin? Nako, si Sheila talagang ilang oras yata ito sa salamin. Ganon po ang salita ng Diyos. Ang salita daw po ng Diyos, it is like a mirror. Bakit po mirror? A mirror to reflect. Pinakikita kung sino ka. Ang sabi diyan, James 1:23, for if you listen to the word of God and does not obey, glancing at your face in a mirror. Sabi po, ang nakikinig na salita ng Diyos, para daw itong humaharap sa salamin. Pinakikita ng salita ng Diyos kung kalooban ba ng Diyos yung ginagawa natin. Pinakikita ng salita ng Diyos kung nagugustuhan ba ng Panginoon yung ginagawa natin. Ganun po ang power ng Word of God. Amen. Amen. Ikaw ngayon na nasa church, ikaw ngayon na nasa worship, ikaw ngayon na nasa gawain ng Panginoon, tapikin mo yung katabi mo, congrats mo, kalooban yan ng Diyos. Kalooban yan ng Diyos. Pag nakita yan ng Biblia, the Bible will tell you na you are in God's perfect will. Kasi Sunday, day of worship, nagpapahinga ka sa Panginoon. Sinabi ng salita ng Diyos, for 6 days, iwan mo lahat. Iwan mo. Kaya marami po tayong kapatiran, pag nag-apply ng trabaho, pag may pasok ng linggo, kahit malaki sweldo, ginigive up nila yon. Ginigive up nila yon. Sasabihin ng mga worldly people, uy, sayang yan. Pera yan. Hindi. Hindi pera eh. Hindi lang pera-pera to. Ang gusto namin sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po yung hindi ka maka-worship dahil may party, may kainan, napakahina naman nun, alam mo yun, napakahinang dahilan. Kasi marami pong kapatiran, ikakain na nila yon, hanap buhay nila yon, kikita sila ng malaki, pero ginigive up nila yung trabaho na yon dahil ang Sunday para yung kay Lord. Nakukuha niyo po? Kaya tayo kahit morning, gigising tayo ng umaga para sa Panginoon. Sino po dito gumising ng maaga para kay Lord? Nakakatuwa po kayo. Nakita ko kayo, marami kayo, kahit umaga, kahit hapon, nandito kayo sa gawain ng Panginoon. Pwede ho bang malakas na palakpak para sa ating Panginoon? Dahil yan ay nagagawa natin dahil kay Lord. Hallelujah. Ano pa po ang salita ng Diyos? Bilisan na po natin. The Word of God is like a seed to multiply. Kaya kailangan ang sabi po ng 1 Peter 1:23, itanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Pakisabi nga, i-preach mo nga sa katabi mo, itanim mo sa puso mo. Huwag sa mabato, huwag sa mabatong puso. Dapat ang puso na pagtataniman ng salita ng Diyos, it is a fertile ground. It is a humble
and teachable heart. Kapag ang puso ng isang tao teachable, lahat ng itatanim na Word of God yan, magbubunga yan. Amen! Ang sabi pa po, the Word of God is like a labor. A labor to cleanse. Ephesians 5:23, pag sinabing labor, ito po yung mga gamit sa templo nung araw na parang planggana na naghuhugas ng kamay yung mga priest para bago mag-worship, naghuhugas sila doon. So ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang maghugas. Hindi lang kamay ang huhugasan sa iyo, kundi buo mong pagkatao. Kaya every time na tayo'y dumadako sa tahanan ng Panginoon, sumasamba sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nahuhugasan tayo. Kaya tapikin mo yung katabi mo, bagong paligo ka ngayon. Nilinis ka ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpaligo sa iyo ng kanyang mga salita. Amen. Kaya yung walang Word of God, mabaho yan. Yung parang wala kang Word of God, wala kang tinatanggap, babaho ka sa kasalanan. Pero if you have the Word of God, you are being cleansed. You are being purified through His words. Can we say, thank you, Jesus, for that? Thank you, Jesus. The Word of God is like a lamp to guide. Psalms 119, verse 105, ang salita mo ay parang tanglaw sa aking daanan. Ganun ang salita ng Diyos, guide. Guide ang salita ng Diyos. Gina-guide ka. Sino dito mga dalaga? Dalaga. Iga-guide kayo ng Word of God. Kung ito bang taong ito na nanliligaw sa akin, ito bang taong ito na kumukuha ng loob ko ay kalooban ba ng Diyos? The Word of God will guide you. Sisters, pwede nyo ba sabihin, Amen? Huwag kang pasaway. Huwag kang magpapaguide sa iba. Huwag kang magpapaguide sa iba. Huwag sa sanlibutan. Uy, tama na yan. Okay na yan. Basta yung mga singkiti na ganyan, yung para mga K-pop na ganyan, okay yan, uso yan. Huwag. Hayaan nyo ang salita ng Diyos mag-guide sa inyo. Amen. At hindi kayo mapapahamak. Hayaan nyo na sa ating mga desisyon, the Word of God will be our guide. Sino po may mga pinag-iisipan dito, desisyon na gusto mong pasukin? Mag-aasawa ka na ba? Hayaan mo, i-guide ka ng salita ng Diyos. I-guide kayo ng salita ng Diyos. May nagtatanong sa akin, Pastor, kami po ay matagal na nagsasama. Ano kaya sa tingin niyo po, kalooban ba ng Diyos na magpakasal na kami? Ang liwanag po ng salita ng Diyos. Kalooban yan ng Diyos. Kasi nandyan ang pagpapala. Sino ba ang unang gumawa ng kasal? Ang sabi po, the first wedding was held in the Garden of Eden. And the Lord our God is their officiant. Siya yung pinaka-first officiant. Kaya, doon sa mga nagtatanong, dapat na ba kami magpakasal? Abay, dapat lang po dahil yan ay kalooban po ng Diyos. Amen. Iga-guide ka ng salita ng Diyos. Iga-guide ka. Kung naliligaw ka ng landas, iga-guide ka ng salita ng Diyos. Huwag ka magpa-guide sa iba. Huwag sa sanlibutan. Huwag sa diablo kasi ilalayo ka. Maliligaw ka. Hayaan natin ang salita ng Diyos mag-guide sa atin. The Word of God is like rain and snow. Bakit po? Kasi ito daw po ay may power mag-refresh. Isaiah 55 verse 10 to 11, basahin niyo po yan. Ang salita ng Diyos nagre-refresh, nag-e-edify, nag-e-encourage. Kaya kayo po, pansinin niyo po, pag tayo nakikinig ng Word of God, bagsak tayo, malungkot tayo, discouraged tayo. Pero ako po, pag nakinig po ako, kayo, ganun din po, na-e-edify tayo. Na-encourage po tayo. Hawakan mo ng maigpit ang kamay, yung katabi mo. Pinalalakas tayo ng Diyos. Huwag tayo panghinaan. Huwag tayo sumuko. Ang salita ng Diyos, ang ating sandata. Ang salita ng Diyos, ang hawak-hawak natin ngayon. Pag salita lang ng tao panghawakan mo, pwede ka panghinaan. Pwede ka ma-discourage.
Pag sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, umuwi ka na, tataas lang yung bill, manghihina ka eh. Pero panghawakan mo pangako ng Diyos. Sa Diyos, walang imposible. Nothing is impossible with Him. He is our waymaker. He is our miracle-working God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat ng humahawak sa pangako ng Diyos, palakpakan mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. It shall come to pass. Mangyayari, magaganap, magmamanifest ang mga salita ng Diyos na pinakahawakan mo. Pangako ng Diyos, magpapagaling siya at magpapagaling siya. Pangako ng Diyos, magbabago siya at magbabago siya ng buhay. Pangako ng Diyos, magpuprovide siya. At siya po ang nagpuprovide. Hallelujah. Ano pa po? The Word of God is like a, pakibasa po, sword. Sword. According to Ephesians chapter 4, verse 12 and Hebrews 4:12. Bakit po sword? Pakisabi po, authority. Ang salita ng Diyos ang final authority sa buhay natin. May mga tao, sila ang nasusunod sa buhay nila. Pero tayo po, Word of God ang sinusunod natin. May mga religious group ang nasusunod yung pinaka-leader nila. Pag sinabi ng leader, eto gawin natin, eto gawin natin. Kahit wala na sa Biblia. May mga religious group ang nasusunod sa kanila tradition. Ito kasi tradition taon-taon Tayo po ang sinusunod natin yung Word of God. Kung mali po sa Biblia yung tradisyon, ginigiba po natin yan. Yung iba po, ang nasusunod po yung congregation, nagbobotohan. O anong gagawin natin sa church? Ano na ating paniniwala? Ano ba ang uso ngayon? Hindi po tayo nag-a-apply na mga botohan dito, yung mga votation. Hindi po. Ang sinusunod pa rin natin kung ano sinabi ng salita ng Diyos. This is the sword of the Spirit. The Word of God is our final authority. Even pastors and bishops, nagpapasako po sa Biblia. Hindi po pwedeng kami po ang masunod. Hindi po. Ang salita po ng Diyos ang nasusunod sa ating church. At dahil ang salita ng Diyos nasusunod sa church, nasusunod sa pamilya, sa ating personal na buhay, nandun ang tagumpay. Nandun ang pagpapala. Pwede po bang malakas na palakpak para sa kanyang mga salita na pinakamakapangyarihan sa lahat? Hallelujah. The Word of God is the sword of our spirit. The Word of God is like gold according to Psalms 19, verse 7 to 10. Nasabi na natin yan. Kaya ito ay pagyamanin natin. The Word of God has the power to create faith and eternal life. According to Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. May power yan. Kahit po yung pinakapusakan, pinakamasamang tao, pag nakapakinig yan ng salita ng Diyos, may power ang Word of God. Magbago ng buhay. Taas nga po ang kamay ng mga binago ng Panginoon. Grabe. Si Lord lang nagbago sa atin. Si Lord lang. Hallelujah. The Word of God is also our food to nourish. Pagkain daw ito, para daw itong 1 Peter 2:2, para itong milk, gatas. Na po, pero si Pablo po, may sinasabi din po na hindi lang milk ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay solid food. Yung milk po para sa mga baby Christians. Pero pag sinabing solid food para sa mga matured Christians, medyo solid na. Solid doctrines. Medyo mabigat. Na po, yung pong gatas po ay pang baby Christians, elementary teachings. I-discuss po natin minsan lahat yan. And the Word of God, ang sabi, it is like a bread for the hungry. Matthew 4:4. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Salita ng Diyos pagkain. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang magjejeta pagdating sa Word of God. Huwag mong gugutumin ang kaluluwa mo. Pagdating sa salita ng Diyos, pwede kang magjeta sa
kung ano-anong bagay. Pero Word of God, wag! Marami pong Kristiyano po ang malnourished. Malnourished yung faith. Kulang sa Word of God. Ang lalaki pero ang papayat ng faith. So we need to receive the Word of God. We need to feed our spirit with God's Word. The Word of God is like a honey for desert. Honey for desert. Psalms 19 verse 10. Alam naman po niyo, honey, hindi lang yung pagkain kundi gamot. Ginagamot po tayo ng salita ng Diyos. Kami po, pag masama pakiramdam namin, sinisipon kami, inuubo. Mula po ito ng pandemya, nagtitimpla lang po kami ng luya, lalagyan po namin ng honey, tapos ganun lang po, lemon. Yan po yung chinatsaa po namin. Hindi po kami nagka-COVID, hindi po kami nagkakasakit. Try ninyo, luya po, ilaga ninyo, patakan nyo ng lemon, konting lemon, honey, tutunawin po lahat ng sipon, virus na nakakasama sa inyo. Amen. As I end, meron daw pong story na meron daw pong lugar na kung saan dito sa lugar na pinanggalingan nila, lahat ng nakatira, puro bulag. May napanood kami sa YouTube, may napanood tayo sa YouTube, naalala nyo? Yung lahat na nakatira doon, halos lahat pipi. Pipi po. Kaya pa nag-communicate sila, puro sipol. Puro mga sipol-sipol. Puro pipi. Pero dito po sa kwento natin, lahat na nakatira dito, puro bulag. Dito siguro nakatira si Bartimeo, na dating bulag na pinagaling ng Panginoon, ngayon nakakita na. Eto po ngayong 5 ito, nag-travel sila. At first time nila makakita ng elepante. Tingnan mo yung katabi mo. Parang ganyan? Hindi naman. Ito po magkakaibigan ito, 6 sila. First time na, hindi pala nakakita, no? Naka-encounter ng elepante kasi bulag eh. Mali yung sinabi ko na first time na nakakita, bulag nga. First time nila maka-encounter ng elepante. Sabi nila, sige, hawakan niyo yung elepante at ikukwento natin sa ating baryo kung ano ba itsura ng elepante. No, yung isa po, ayan po, napayakap siya doon sa nguso. Ang sabi niya, ang elepante ay parang sawa. Kasi nguso, ang lambot eh. Yung isa naman po, napayakap sa pangil. Pangil po. Sabi niya, ang elepante parang sibat. Ang talas nito, grabe pa ang elepante, tigas. Sabi nung isa, ang elepante, para siyang pamaypay. Yung pala nasa tenga siya, parang pamaypay na. Sarap nito ah. Yung isa po, ayun po, napayakap sa katawan, laki niyan eh. Sabi, ay ganito pala elepante, para palang pader. Pader pala elepante, pader. Yung isa naman po, napayakap doon sa isang binti ng elepante. Sabi niya, hindi, mali kayo. Elepante, parang malaking puno. Laki oh. Yung isa po, nasa likod. Nakita niyo nasa likod? Gumaganon-ganon yung buntot. Nagkakamali kayo. Ang elepante, parang lubid oh. Parang lubid. Grabe mga kapatid. Nung nag-report na sila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang baryo, para i-describe kung ano ang elepante, iba-iba po sila ng interpretation. Iba-iba po sila ng sinasabi. Bakit? Iba-iba ko kasi sila ng experience. Iba-iba ko kasi sila ng nahawakan. Magkakaiba sila ng sinasabi, pero lahat sila tama. Nagigets nyo? Ang salita ng Diyos, kung minsan, iba-iba rin yung nakikita natin. Pinag-aaralan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, pagiging Diyos ni Kristo, minsan iba-iba rin yung sinasabi natin. Sasabihin natin, ay, ang Panginoong Hesus, dakilang manggagamot. Sino po pwede magsabi si Lord? Great healer. Kasi naranasan nyo. Amen?
Iba naman po ang sasabi, ay hindi, nabasa ko sa Biblia ang salita ng Diyos, si Lord provider. Sino po naranasan si Lord nagpo-provide? Kasi na-encounter niya yan eh. Naranasan niya yan eh. Magsasabi, hindi, si Lord para sa akin, sumasagot sa panalangin. Tumutugon kahit imposible. Mga kapatid, magkakaiba man po tayo ng sinasabi, iisa lang po yung sinasabi natin. Ang lahat ng iyan tama. Amen. Ang lahat ng iyan ay totoo. At dun sa pagkakaiba natin, nakakapag-encourage tayo sa isa't isa. Amen. Huwag po tayong magkakaroon ng ugali, attitude, na sasabihin natin, tayo lang ang nakakaalam ng lahat. Tayo lang ang nagsasabi ng totoo. At ang lahat ng sinasabi ng ibang tao, mali yan. Para kang bulag na nakayakap ka sa buntot ng elepante na pinagmamalaki mo, mali yan. Ang elepante parang lubid. Huwag pong ganon. Tandaan natin, lahat ng mga pahayag at pinakikita ng Diyos sa atin mula sa Kanyang salita, lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Diyos at kalakasan po natin.